Yan mga kalapatids, magandang hapon sa atin mga kalapatids. So time check tayo mga kalapatids, 4:36 na. So nagpaalam lang tayo saglit. Sabi ko at ikakarga lang po natin yung ating ibon. So may trabaho pa tayo doon, hindi ko pa natatapos. Tatapusin ko na lang mamaya mga kalapatids. Dahil nga kailangan ko may karga to si WPFC natin. Ayan. Ayan, kargado na yan mga kalapatids. Kargado na ng mani, ng mais. Sa flower, pinakain ko na rin, binigay ko na yung mga pabaong ko sa kanya para pangtawid dagat niya mga kalapatids. Sana ay makatulong sa ating kaibigan at munting alaga yung mga binigay natin na mga supplement at pagkain para baon niya sa mahabang liparan mga kalapatids. So yan mga pang north natin, oh. Mga pang NDR natin yan. Titignan natin kung ganyan ba kalalakas yung mga yan o sadyang malakas lang kumain mga kalapatids. So sana ay gayahin nila si WPFC. So itong mga to may mga ugali pa to na kailangan ko disiplinahin. Pag mga busog di tayo papansinin, kaya kailangan natin magbawas ng onting patuka. Huwag yung sobra-sobra mga kalapatids. So yan mga kalapatids, ngayon po ang aming tip lap. Bali 5 to 6 lang ang cut off ng club mga kalapatids, kaya nagpaalam po ako sa boss ko na magkakarga lang po ako saglit mga kalapatids para may sampa yung ating ibon sa truck. So mga kalapatids, 4:38 na po. Ayan na po, pinagmumuni-muni ko lang yan si WPFC. Kargado na po yan, siya na po bahala paano niya didiskartehan yung pag uwi niya at paglipad niya sa Katbalogan, Samar mga kalapatids. Saturday ang release, hanggang Sunday ang abangan mga kalapatids. Nasa kanya na yan kung gusto niya mag daybird o mag day 2, nasa kanya na po. Pero sana ay iwasan niya yung mga kapahamakan, lambat. Diskarte niya na mga kalapatids, siya ang magdadala ng kanyang sarili. So sana safe to si WPFC sa mga kapahamakan. Siya po ay pinagkakatiwalaan natin at tiwala tayo sa ating ibon mga kalapatids. Sana po ay makapagpauwi tayo ng maganda ng ating mga ibon. Yun lang po mga kalapatids ang update ko. Time check tayo, 4:39 na, malapit na po kaming umalis. Dadaanan lang po ako ng sasakyan. So mamaya magbibideo pa tayo ron sa club ng ating crates, ng paglagay natin ng ibon sa ating crates, para mapapakita ko rin po at mapanood nyo ang proseso. Pati yung antay na rin natin yung i-upload yung pagpakabit ng sticker sa kanila dun sa main club ng EPR mga kalapatids. Yan po yung mga aking update mga kalapatids. 4:39 na po. Maraming pong salamat sa inyong tiwala at panonood at suporta kay Red Chick Loop. Happy flying po at sana ay maganda po ang ating pauwian sa darating na linggo at sa darating na Saturday. Bye! Ibo mo sir dan. Magkatkat. Hindi, pinupupul ko naman yun. Ayan. Yan o. Padaanin nyo kami. Katbalogan Daybird to. 5. Masyado din. Pamasahe, 30 pala pamasahe mo eh. Ay, may utang ako sa'yo 20, di ba? Ayan. Shoutout ka Manong. Uwi ibo mo. Laban lang. Ayan o. Mga tungtugang ano yan. Daybird. Si Duday nga, ubos eh. Nasa BBC kalapati nito. Dito, ubos naman yung ibon niya. Galing mo. Nasa BBC may mga live sa Daybird? Daybird yung kalapati ko nun eh. Ganun, Daybird talaga yun. Patayin mo na. What's up guys, nandito na kami sa loading station NRPC. Meron kami nakitang ukay-ukay. Nakita kaming ukay-ukay dyan. Ayan. So yan na. Nandito na ang mga mahihinang nila ng kargado. Ayan o. Ito malikat ha.
Lakas. Yan nga. Lalabas na mga. Ayun oh, nakasilip lalig oh. Uwing-uwi na. Habol yan. Ayan oh. Si WPFC, si Triple H, tsaka si Opa. Ayan na. Let's go guys, mamaya na ulit. WPFC kay Ramon Manzanares. Ramon, ibon mo. WPFC 2068-65. Tatak pre. Tatak ka siya. Ay, dapat dito nyo lang tatakan. Yun mga kalapatids, good morning sa atin mga kalapatids. So yan, paronda man na tayo bago pumasok. February 28. So yan, nagloading na tayo kagabi mga kalapatids. February 27. Ang release nun ay March 1. Saturday hanggang Sunday ang aabangan mga kalapatids. Yan mga pang north ko yan lahat. Pamimilian natin yan kung sino magtutuloy ng lipad. Yan. Hindi ko yan sila pinipilit Ramonda mga kalapatids. Sila parang ang bibigat na nila, hirap lumipad ah. Ang tataba na eh. Yan, dadagdag natin dito yung video mga kalapatids ng pagkabit ng sticker at papunta ron sa club bago tayo magloading kagahapon. Yan. So yung owner ng YB natin ay parang may ano siya, parang may concern siya dun sa paghahawak ng ibon natin before kabitan ng sticker. So parang ang issue niya dun sa YB niya na naging ibon natin parang piniga ng coordinator. So may karma naman yan mga kalapatid kung sakaling ginawa nila yan. So basta tayo lumalaro tayo ng parehas, yan, may balik din yan sa kanila kung sakaling ginawa nila yan sa alaga natin. Yan, sabi ko kay Sir Dan so huwag ka mangamba Sir Dan, kasi kung sakaling ginawa niya sa ibon natin yun or pinilayan nila, alam mo naman kasi pag banas na yung mga coordinator, pag mga tinatamad na, so mag-aalas 12 na kasi yun, talagang nagagahol na sila sa oras dahil ang dami pa rin naglo-loading dun sa main club ng FPR. So di na natin masisisi yung mga yun kung anong tumatakbo sa utak ng mga yun. So basta tayo kinarga natin yung ibon maayos, malakas, so may mga pabaon na rin yun para pantawid dagat nya. So kayo na lang musga mga kalapatids kung anong klase ba yung paghahawak ng ibon natin. So pasok kasi yung kamay dun sa bawat pagitan ng pakpak. So normally hindi ganun yung paghahawak ng mga nagkakalapate. So ako pa nagpapa-sticker ako, naka-close ang dalawang pakpak, dulo sa dulo, kasama buntot. So ang ilalabas mo lang kung magpapa-sticker ka yung paa lang na pinagkakabitan ng singsing mga kalapatid. So yan, si Blue Bar gusto na pumasok. So yan, sana hindi magkatotoo yung hinala ni Sir Dan dun sa ibon niya. Natural lang na mag-alala siya dahil siya ang nag-breed nun. Bali ang mangyayari kasi niyan mga kalapatids, lalong titibay yung hawak niya ng linyada dahil kahit saang lugar ay tumitira yung anak nung ibon niya. Sa Batangas tumira din yung kapatid nun.
Kaso hindi siya umabot ng clacking ng maasin late. Kinapos lang ng minuto, pero sayang. Pero tingin ko naman makakaparte yun kasi daybird din yung ibon, hindi nga lang nag-clap. Kumbaga kinapos sa minuto mga kalapatids. Yun naman, so wag nga lang mapahamak o madisgrasya ibon natin. Possible mag-daybird yung ibon ko Balogan. Yan, tiwala lang tayo. Ano man yung ginawa nila sa ibon natin, anong klaseng paghahawak nila or pinigaan nila, eh sila naman po magdadala ng karma mga kalapatids. Basta tayo po ay lumalaro tayo ng parehas at lumalaban, nagbabayad naman tayo ng tama na dapat nating bayaran before ikarga yung ibon or ibiyahe sa malaking lugar mga kalapatids. So yan, time check tayo mga kalapatids, 7:23 na. Okay lang yan, medyo late tayo dahil ako lang naman mag-isa doon mamaya magtatrabaho dahil aalis yung mga boss ko papuntang Pangasinan mga kalapatids. So nag video lang ako para ma-upload ko to mamaya kasi doon libre wifi doon, wala kami wifi dito. So yan mga kalapatids, ready ko lang po yung pagkain ng mga ibon natin, mamaya na po ulit. Welcome back mga kalapatids. So yan, pakain na tayo mga kalapatids. Time check po tayo, 7:27 na. So maliligo na lang tayo pagkatapos nito at papasok na sa ating trabaho mga kalapatids. So yan nga, ano man po ang nangyari dun sa ating ibon. So i-upload ko na rin dito yung video tsaka yung screenshot nung mentor ko sa bilang ano lang niya, pag-aalala dun sa ibon niya dahil sa paghahawak. At yung sticker daw po ng yung pagkakabit daw po nga ng sticker namin ay medyo angat. So yun, possible yun, DQ tayo nun mga kalapatids. Kung sakaling lumublob yun sa putikan or sa tubigan, maaaring mabubulol pa mga kalapatids, maaaring mag-daybird yung ibon natin nang walang sticker, possible. So sana naman po ay di mangyari yun dahil DQ tayo mga kalapatids. Sayang lahat ng pagod ng ibon, pati sacrifice natin sa pag-aalaga sa kanya. Pero kung ano man po ang mangyari mga kalapatids, itatanggapin natin yan basta maging live lang siya ng Balogan or hindi siya mapahamak mga kalapatids. Yun lang po update ko ngayon. So yung mga pasaway dyan sa taas, yan, ayaw pa rin magsipasukan. So ganyan na mangyayari nyan, hindi makakakain. Siyempre yung mga nandito ay pahinga na, nakakain na mga kalapatids. Yan, Paris ni WPFC, nahanap niya na si WPFC. Waiting ka lang 014, one day lang naman yun matutulog doon. Hanggang Friday lang naman siya doon. Saturday re-release na yung Paris mo, WPFC. Yan lang po mga kalapatids ang aking update. Good luck na lang po mga kalapatid sa ating mga pauwian sa Saturday at Sunday. Sana po makapagpaklak tayo ng maayos at safe yung ating alaga. So gusto ko na rin talaga ihinto si WPFC ng Balogan dahil nag-aalala ako sa bagwis niya. Nagtitis-tis niya, tapos yung isa parang maglalaglag pa ng isang bagwis, ang pinakadulo, yung last layer ng feather niya mga kalapatid. Siyempre masakit yun, kumbaga patubo, sariwa pa yun, medyo may dugo-dugo yun. Yun ang tinitingnan kung magiging problema niya sa oras ng pagdating ng loading ng Javier Leyte mga kalapatid. Pero titingnan natin yung kondisyon niya, kung mare-recover natin agad, di tuloy pa natin yung laban natin sa kanya. Yun lang po mga kalapatid ang aking update sa ating mga alaga ngayong February 28. At yung paghahapon mapapanood nyo rin dito sa ating video, dadagdag ko na lang po. Yan lang po mga kalapatids, happy flying po sa lahat at keep safe sa ating mga kalapatids. Bye.